Good day everyone, my name is Ryan Christian Albores and my topic is all about panel alignment. Panel alignment. Panel alignment in automotive refers to the process of ensuring that a vehicle's body panels are precisely aligned. Tama yung pagkaka-align ng mga panels such as door, hood, trunks to meet factory specifications. Yun na nga, para ma-meet yung factory specifications. Kasi pag hindi tama yung pagkaka-align ng mga panels, may tendency na pangit yung kalalabasan, pangit yung itsura ng isang sasakyan, which is crucial for structural integrity, safety, and aesthetics. Hindi, bukod sa pangit tignan yung sasakyan kapag hindi tama yung pagkaka-align ng mga alignment, maapektuhan din yung safetyness ng mga pasahero or ng isang driver. Proper alignment impacts wind noise, water resistance, aerodynamics, and long-term structural performance. May tendency din kapag hindi proper yung pagkaka-align, example, kapag malakas yung ulan, may tendency na papasok yung tubig sa loob ng sasakyan, di ba? Tsaka kapag tama yung pagkaka-align, magiging long term yung performance ng isang sasakyan. Long term, which means tatagal yung mga parts or panels at syempre yung sasakyan. So dapat siguraduhin tama yung pagkaka-align ng mga panel para sa kaayusan ng mga pasahero at para na rin maging maayos at maganda yung kalalabasan ng sasakyan. Next, importance of panel alignment. Misaligned panels can lead to several issues. Kapag hindi tama yung pagkaka-align ng mga panels, may tendency na increase wind noise and drag. Yun na nga, kapag hindi tama yung pagkaka-align ng panel, kung ano yung ingay sa labas, yun din ang magiging ingay sa loob. Kasi syempre hindi tama yung pagkaka-align eh. Second, water leaks and trap moisture, potentially leading to rust. Na nga, sabi ko kanina, kapag hindi tama yung pagkaka-align, lalo na sa kapag malakas yung ulan, may tendency na papasok yung tubig sa loob at magtatrap ng moisture, potentially leading to rust. Siyempre tubig, yung mga metal doon, may tendency na magiging kalawang kasi sa tubig ng ulan. Paint stressor, cracking due to panel movement, na kapag hindi maayos yung pagkaka-align, for example, yung door or hood, ganyan, tapos nagmamaneho tayo, tapos mabagsak yung dinadaanan natin, may tendency na maka-crack or madadamage yung ibang parts, lalo na yung pintura. Compromise airbag sensor alignment and reduce crash protection. Kapag daw hindi maayos yung pagkaka-align, may tendency maapektuhan yung airbag. Siyempre, delikado yun kapag yung accident, ganyan. May tendency na hindi gagana yung airbag, yung sensor ng airbag can lead to severe damage, lalo na sa pasahero at sa driver. Reduce resale value due to visible imperfections. Siyempre, kapag hindi tama yung pagkaka-align ng mga line and mga panels, bukod sa pangit tignan, magiging din less yung bentahan ng sasakyan. Siyempre, maapektuhan yung company, ganyan. Wala silang magiging clients, ganyan, mga customers, kasi pangit yung itsura ng kotse kapag hindi tama yung pagkaka-align ng mga panels. Okay, next. Causes of panel misalignment. Panel misalignment often results from frame or subframe damage, even from minor collisions. Second, impact shock that dislodge panel surface brackets. Third, previous peer quality repairs, incorrect installations, Werner broken mounting pins, fastener clips. So in short, dapat kapag mag-align tayo ng panel, siguraduhin natin fit talaga yung panel, mga panel na ikakabit natin, para sa magiging maayos yung resulta ng ginagawa natin at para na rin sa safetyness ng driver at mga pasahero sa loob ng sasakyan. Kaya dapat i-ensure natin na dapat maayos yung pagkaka-align ng mga panel. That's all my report. Thank you. I hope you learned something sa report ko.